Taos-puso ang naging pasasalamat ni Father Wilson kina Jen at Felix dahil kahit natuklasan nila ang lihim ng kampanaryo ay pinanatili pa rin nila itong lihim. Kaya naman ang aswang na ampon ni Father Wilson na si Marcia ay nagkaroon pa rin ng maayos at tahimik na buhay tulad ng dati bilang kampanera ng simbahang iyon. Ngunit lihim sa pari ang pagkakita ni Marcia sa mga tao tulad ni Jen at Felix ay nagbigay ng kakatuwang pakiramdam dito ng pagnanais na makalabas sa kanyang lungga. Sinisipat-sipat niya ngayon ang dingding at bawat sulok ng kampanaryo. Naghahanap ng paraan kung papaano siya makakapuslit. Sa mga sandaling iyon, isang binata ang kasalukuyang naghahanap ng lugar na mapagtataguan. Sugatan siya at nangihina habang naglalakad takbo sa gitna ng madilim at masukal na kakahuyan. Nagpalinga-linga siya at nang masigurong wala nang humahabol sa kanya ay huminto siya at pansamantalang namahinga sa ilalim ng isang puno. Iniisip niya ang mga nangyari. Ikinulong siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kahit wala silang ebidensya ay siya pa rin ang idiniin nila na kumitil sa buhay ng stepfather niyang nagmamalupit sa kanyang ina. Palibhasa ay sila ang nakikitang palaging nagbabangayan. Mabuti na lang at nakatakas siya sa kulungan. Bigla siyang napatingin sa kampanaryo. Naisip niya kung magagawa niyang umakyat doon ay baka pwedeng doon na muna siya makapagtago habang nagpapagaling ng mga sugat niya. Napatingin si Olan sa madilim na langit. Hindi siya maaring abutan ng liwanag doon, kaya't nagmadali na siya paika-ika sa pangihinang nag-unahan ng mga paa niya patungo sa kampanaryo. Ginamit niya ang mga ukang bato para makaakyat. Nang sa wakas ay nakaakyat na siya, muntik na siyang mahulog pababa nang bumulaga sa kanya si Marcia. Gulat din ang reaksyon nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkilos ay maagap na hinawakan ng dalagang aswang ang kamay ng binata upang hindi ito tuluyang mahulog. Tapos ay hinila pa niya ito para tuluyang makaakyat. Pagbagsak sa loob ay hindi maiwasan ni Ola na hindi matakot nang mapagtantong ang dalagang tumulong sa kanya ay isang aswang. Sinabi niya rito na huwag itong lalapit. Hindi nga lumapit ang dalaga at sa halip ay nanatili ito sa isang sulok habang kinikilatis ng mga mata at ilong ang bisitang estranghero. Naisipan ni Ola na ipakilala ang sarili at sinabi niyang hindi siya masamang tao. Ang dalaga naman ay itinuro ang borda ng pangalan sa damit niya at binasa ito ng binata na Marcia. Ang takot na nararamdaman ni Olan ay unti-unting napalitan ng awa dahil sa nakita niyang kalagayan ni Marcia. Tila nakakulong ito roon. Si Marcia naman ay pinagpatuloy ang ginagawang paghahanap ng daan palabas maliban sa pintuan ng kampanaryo. Dumungaw pa ito sa bintana pero agad siyang sinabihan ni Olan na huwag tatalon at mataas iyon. Sa tingin ng binata ay hindi pa alam ni Marcia kung paano gamitin ang kakayahan ng isang aswang. May lumalabas namang boses mula sa bibig nito, ngunit utal at kailangan niyang intindihing mabuti ang sinasabi nito. Sa maigsing panahon ay mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Olan at Marcia. Tinuturuan ng binata ang dalaga na makapagsalita ng tuwid. Pansamantalang nawala ang atensyon ni Marcia sa pagnanais na makaalis sa kampanaryo mula nang dumating doon si Olan. Tila ba biglang nag-iba ang mundo niya. Naging masaya siya at nagawa niyang ngumiti ng matamis sa kauna-unahang pagkakataon. Sa tuwing darating naman si Father Wilson ay agad naghuhubli si Olan sa ilalim ng maliit na kama. Pag-alis ng pari ay pinagsasaluhan nila ang pagkaing dala nito. Nagtataka na si Father Wilson dahil dati-rati ay hindi naman nakakaubos ng pagkain ang ampon niya. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay palaging said ang laman ng plato nito. Maging ang tubig ay ubos at minsan ay humihirit pa ng isang baso ang dalaga para iyon kay Olan. Kapag naman gagamit ng munti niyang palikuran si Marcia ay tumatalikod na lang ang binata. Mahirap pero kinaya nilang manatili sa kampanaryo ng ilang araw at gabi. Hanggang isang araw, ang mga pulis ay kinausap si Father Wilson tungkol sa pugante. Posible raw na magtago rin ito sa simbahan kaya kailangan nilang halughugin ito maging ang mataas na kampanaryo. Hindi pumayag ang pari dahil ang simbahan daw ay sagradong tahanan ng Diyos.
Ngunit pinaalala ng mga pulis kay Father Wilson ang bali-balitang may kinakalong itong aswang sa kampanaryo. Kaya't walang nagawa ang pari sa pagpupumilit ng mga pulis. Nakaumang ang baril ng mga ito habang umaakyat ng kampanaryo. Abot-abot ang dasal ng pari sa Diyos na muling iligtas ang inosenteng aswang sa pagkakataon na iyon. Nang biglang mapatingin ang pari sa labas ng bintana ng simbahan, nanlaki ang mga mata niya nang makitang tumatakbo na palayo si Marcia hawak ng isang binata. Sinasabi na nga ba niya at may itinatago ito sa kampanaryo? Malamang ay iyon na nga ang hinahanap na pugante ng mga pulis. Sa halip na habulin ay hinayaan ni Father na makalayo ang mga ito at tuluyang makatakas. Naisip niya kung nagawa itong ilihim sa kanya ni Marcia, malamang ay nagtitiwala ito sa lalaking iyon. Napaluhod ang pari sa harap ng altar ng simbahan at ipinagpa sa Diyos ang kapalaran ng dalawang nilalang na sina Marcia at ang pugante. Hiniling niya na gabayan ang mga ito saan man sila dalhin ang kanilang kapalaran. Bigong umalis sa simbahan ang mga pulis sa kabila ng pangungwestiyon nila sa pari dahil sa pambabaing silid sa loob ng kampanaryo. Malayo ang narating ng pagtakas nila Olan at Marcia. Sa isang liblib na puok ay nagtayo ng maliit na kubo ang binata para sa kanilang dalawa. Aniya, mananatili muna sila roon pansamantala habang iniisip niya kung paano sila makakapamuhay ng normal. Batid niyang isang araw ay kailangan niyang balikan ang pari upang kausapin ito tungkol kay Marcia. Batid din niyang ang dalaga ay hindi pa maaring makihalubilo sa mga tao. Ganoon din siya dahil nga sa pagiging pugante niya. Kaya sa munting kubo na iyon, malayo sa karamihan, ay sisikapin nilang maging masaya sa piling ng isa't isa.